maayong gabi natong tanan. Nanghinaot ko nga na-enjoy ninyo ang inyong Easter break. So, na ako'y istorya ninyo about aning nahitabo sa atong kalibutan. Akong anak, nag-eskwela siya diri sa nasod nga akong naako. Nya karon nakita ning ato siya sa train station, nakakita siya ng mga tao nga naghatag og leaflets nga naay picture ni Jesus Christ. So mo to nag-asi, nakadawat na baka animay ko, nakadawat ko anak katong nagtrabaho pa ko sa syudad. O karon iyang gidatong leaflets sa iyahang eskwelahan. So nakitaan sa iyang mga classmate. So niya sila una agitagaan pud mi ana. So nag-istorya ba mo? So ingon akong daughter, yeah, I was very kind to them. I just listened for a little bit nga. Pag-prayer meeting daw sila because the world is going to end. Ana. So they are very convincing. So ingon tong ilang usa ka classmate, hala, ayo jud pag-anha, ayo jud pag-adto. Kay ang common friend nila ning suway daw og adto. Actually, ang ilang ginabuhat is ang picture ni Jesus ilang gigamit. Pero, ang ilang gina-praise dito, they are actually a Satanist group. So, very scary. Makaingon ka ba? How come? How come nagigamit ninyo ang noun ni Jesus para ma-invite ninyo sa prayer meeting ang mga tao nga inyong tudluan sa mga demonic na paagi? I was very scared and I said, yes, it's true. So muna karon nga kano sila naay mga post diri no. Nagkuan sila nga pagbantay mo ani. And mauna ilang giingon nga Jesus is working hard but the devil is working harder. Sa akong klase, daghan kaayo mi og relihiyon nagsagol-sagol tungod kay diri sa Australia. Ginadawat na siya unsa ka wala dili magaway-away ang mga tao na diversity is very accepted here. So sa akong classroom na ako'y mga Muslim, na ako'y mga Christians, na apo ko'y Buddhist, na apo ko'y kanang atheist ug na apo'y agnostic. Okay? So kanang atheist wala jud sila belief, wala. Pero ang explanation sa akong estudyante nga agnostic siya ni ana siya nga wala siya relihiyon pero nagtuo siya basig naa gyud divine power. Pero murag usahay na usahay di, pero dili niya ma-prove. So ang Christian is daghan klase no. Na ay Katoliko, na ay Baptist, na ay Anglican, no? So, kanang ning tuutan na ni Christ. So muna sila Christian na sila. Ang kanipong sa ako nga estudyante nga Islam, ni ana pud sila nga napoy Sunni, napo kuno Shia. So mao na. But sa amo gyud nga kontrata, dili gyud mi maghisgot anang religion in the classroom because it's disrespectful nga imong pugson sila sa pagpatuo. But anyway, that is very scary. Thinking about kung unsa ng mga post sa mga tao karon na they are normalizing prostitution, they are normalizing nudity, they are normalizing kana laging ilang issue nga unsa man namong nag-message nga unsa may imong opinion ani ate kaning manghihi sa Facebook. So muna nga the only thing nga atong makuan is ang ato yung kaugalingon. So dili ta mo share, dili ta mo post, no, dili ta mo kinahanglan bantayan nato kung unsa gitanaw sa atong mga anak kay mao namang gyud na cellphone age namang gyud ni. In addition to that, ning tanaw ko ani naa sa Netflix nga kay long holiday man mi diri. Ning tanaw ko aning Testament, the story of Moses. It was very good actually. It doesn't, wala siya ingon kay story of Moses para sa mga Katoliko. Actually, ang iyang gi-feature niya ang Jewish, Christian, and Muslims. So naay mga scholars and clergy nga ning comment ana nga subject. But wala sila mag-mention og archaeologic evidence. So ilang gitan-aw kung unsay naa sa literature of the Jewish Midrash og sa Quran o unsa po inaa sa Bible. So it's very enlightening. You have to be open-minded to watch it. Okay? Muna nga, ako huna na-mention na sa akong estudyante nga actually kanang mga characters nga naa sa Bible ninyo, teacher, is naapod na sa Quran. So mutuin ko nga, kanang na-curious ko nga, mao di ay, because I want to enlighten myself. Dilibot pasabot nga, because I'm very happy
with the religion that I have. Confident ko nga ligon akong faith, pero dili ko butuan ang mag-away-away kung kinsa-kinsa, because it's very actually sad nga makakita ka nga na ay Christian sila, puro believe sila ni Christ, lain-lain sila denomination, pero mag-away-away sila. That's why even ang ako mga Muslim students o katong mga Buddhist o katong mga uban pa nga mga Hindu, labi na ako yung mga dako pod nga ko ang Hindu, I was very happy nga niingon sila na establish na mo ang respect sa among classroom. That's what it is. Siya Islam siya, nagramadan siya karon. Ang mga Christian pod na uban Katoliko nagfasting pod sila. So ang katong mga Hindu na apod sila laing festival, and we celebrate each other. So muna nga naami celebration diri as Christmas or Easter, pero in a general sense dili parehaan ng kanang specific ba na mo na meaning sa Easter tungod kay we respect each other's celebration. So actually this is very enlightening kay naglingkod mi, nagdiscuss mi ani during lunchtime, and it was very beautiful because we all agreed, katong akong estudyante nga Buddhist, Islam, Christian, o katong mga Hindu, ni anak sila. Teacher, we should fight against evil. We should be all united to fight the enemy. Dili gyud unta ta dapat magkontra-kontra kay ang enemy gibuhat na niya nga magkontra-kontra ta para ma-divided ta. We are stronger as one. So, nang hinaot ko nga moon na lesson nga atong na-learn para mahatag nato sa atong mga anak. I-bashman ko ninyo, inyo mga i-judge, this is not a paid page. I'm not earning money out from it. I'm just shedding some light and opinion. So, see if amoy Netflix makatanaw mo ana, and then it might cultivate more of your faith to the God that you believe in. Daghang salamat.